Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay ang sariling pananampalataya sa Diyos. Basahin at suriin ang mga sitwasyon at tukuyin ang hamon o pagsubok. Ipagpalagay na ikaw ang nasa sitwasyon. Paano mo ilalapat ang iyong pananampalataya sa bawat sitwasyon? Pagdiriwang ng linggo ng wika sa iyong paralan at kasama ka sa pangunahing presentasyon na gagawin. Kilala ang inyong klase na magaling sa pagtatanghal. Ngunit kamakailan lamang may mga kasama sa pagtatanghal na sobra ang pagkabalisa dahil sa dami ng mga requirements sa mga asignatura ninyo. Karamihan ay kulang na sa tulog, nakakaramdam ng patuloy na pag-aalala at nagdududa sa kanilang kakayahang gumanap ng maayos. Alam mong hindi mabubuo ang presentasyon kung hindi kayo sasali. Ano ang gagawin mo? Ano ang sitwasyon at hamon? Paano mo ipapakita ang iyong pananampalataya sa pagharap sa hamon? Nasasaksihan mo ang tensyon at pagtatalo sa pagitan ng iyong mga magulang. May punto na napag-uusapan nila ang paghiwalay. Nag-aalala ka tungkol dito. Pakiramdam mo ay wala kang magagawa. Natatakot ka at hindi sigurado sa hinaharap. Naapektuhan na ang iyong pag-aaral. Ano ang iyong gagawin? Ano ang sitwasyon at hamon? Ano ang gagawin mo? Paano nakakatulong ang iyong sariling pananampalataya? Gumawa ng affirmative card at sumulat dito ng mga positibong pangungusap ng pagpapatibay na may kaugnayan sa pananampalataya. Maaari ring hango sa banal na kasulatan ng relihiyong kinabibilangan. Halimbawa, nagtitiwala ako sa Diyos. Mayroon akong lakas na malalampasan ang mga hamon sa buhay. Karapat-dapat akong mahalin at suportahan. Kaya ko ito. Mabuti ang Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako susuko. I can do all things through Christ. God loves me. Gamit ang 3-2-1, isulat ang sumusunod. Ano ang tatlong konseptong natutuhan mula sa aralin? Ano ang dalawang paraan paano ito isasabuhay? Ano ang isang katanungang nais mong hanapan ng kasagutan? Humanap ng kapareha. Pagkatapos, pagnilayan ng mga tanong. Ibahagi sa kapareha ang iyong sagot. Gaano kalakas ang iyong pananampalataya? Sapat ba ito upang malagpasan ang mga hamon sa iyong buhay? Base sa iyong karanasan, ang pagkakaroon ba ng pananampalataya sa Diyos ay nagpapadali sa pagharap sa mga hamon? Bakit o bakit hindi?